welcome po dito sa aking YouTube channel, Kuya JP's channel po. Para sa video natin ngayon, meron tayong i-unbox na pressure cooker na 14 liters po ang capacity. Malaki-laki po ito at gagamitin ko po ito pag nagluluto ako pag pista. Ang hindi ko lang gusto dito, yung box niya, yung condition ng box ay parang luma na or ewan natin kung na-disgrasya ito sa courier. So anyway, tignan natin yung laman. Basta maayos yung laman, okay lang naman kahit luray-luray na itong box at hindi naman natin gagamitin yung box. Itatapon lang naman natin yan after nitong buksan at gamitin yung pressure cooker. At first, nung nakita ko yung box, parang nalilitan ako. Pero nung binuksan na natin, ayan, ang laki ng takip. Naka-side pala yung takip. At ito po yung pinaka kaserola niya. Meron po siyang kasamang plate para sa pang steam. Mamaya gagamitin natin yan. Maglalaga tayo ng saging na saba. Ito po yung mga accessories niya. Yung kanyang handle. At mukha naman po siyang makinis. Yung box lang yung may problema. Again, itong brand na nabili natin, kung hindi ko pa nasabi kanina, ay IOD. IOD po yung brand ng nabili natin. Pero store name lang po yun. Sa ibang mga store, ganito rin po yung pressure cooker na pinapadala. Check nyo na lang yung may design ng sticker po na blue. Yan, nakatulad yan. Yan, assemblein na natin. Try natin i-assemblein yung itong handle at isama natin yung kanyang gasket na silicone. Diba? Ang laki niya. Malaki-laki na ito at nabili ko lang ito ng mahigit 1,400 pesos. Depende pa po yan kung may sale. Meron din po sa Shopee pero sa Lazada ko po nabili itong item na ito na i-include ko na po yung link para kung gusto nyong bilhin ay hindi na po kayo mahihirapan or baka may scam pa kayo iba yung store na pagbili ninyo. Ito po yung handle. Meron po siya mga screws. Ito yung takip ng valve. Ito naman yung isa pang part ng handle. Ayan, matigas-tigas din siya. Solid din po yung handle niya. Pero kung i-compare po natin siya dito sa handle ng aking pressure cooker na standard yung tatak, mas makapal po yung handle nung pressure cooker na standard. Pero mahal po kasi yung standard na brand Anyway, yung importante naman dyan yung body at saka yung locking mechanism. Kailangan maayos yung locking mechanism para iwas sabog. Pero tetestingin po natin mamaya. Ipapakita ko po sa inyo kung maayos ba yung paggamit nitong pressure cooker na ito na kung hindi ba siya malikot yung takip niya pag gagamitin niya. Baka mauga o solid ba siya pag naka-assemble na or gagamitin na. Siguro po dahil bago pa lang itong pressure cooker, yung napansin ko po agad-agad ay yung pagsasara at pagbubukas nitong pressure cooker ay hindi pa ganun ka-smooth. At ang isa pa sa napansin ko, yung edges nung pinakakaserola niya ay medyo matulis po. Kaya maigi po ay kung meron po kayong sandpaper ay lihain nyo po itong mga sharp edges dito sa
ating pressure cooker para hindi po masira yung pinaka silicone gasket niya. So ito, susubukan na nating ipanglaga po itong ating pressure cooker at saging po yung ating ipante-testing initially, at gagamitan po natin ng hocus pocus po yung video. Siyempre ita times 4 po natin, at siyempre pag magluluto po kayo ng mga gulay at mga prutas na malambot lang, ay kailangan sandali lang po yung pagluluto nyo dito sa pressure cooker para hindi po masira yung ating mga gulay at prutas, para hindi po sila magkadurog-durog, baka maging mashed potato po sila, hindi ba? By the way po pala, late upload na po itong video na ito, at itong pressure cooker ay nagamit ko na po nung pista, yung pista ng baryo namin. Tapos nagamit ko rin siya nung Pasko at ng bagong taon, kaya ang masasabi ko, good na good po itong pressure cooker na ito na ipangluto, lalong lalo na kung marami-rami yung palalambutin mong karne or magpapakulo ka ng pata, ay kasyang-kasya po dito sa pressure cooker na ito, dahil 14 liters po yung capacity niya, at yung quality naman niya ay masasabi ko na maganda naman ang quality at affordable pa. At by the way, ito po palang item na ito ay hindi po ito sponsored, at binili ko po ito ng sarili. Kung gusto po ninyong bumili ng ganitong klase ng pressure cooker, ay i-include ko na lang sa description at dun sa comment section yung link kung saan ko po nabili, para iwas scam po or baka ma-fake po kayo or iba pong klase ng pressure cooker yung ipadala sa inyo. Yung store na pinagbilihan ko ay IOD yung pangalan, pero sa ibang store, chinek ko naman sa mga comment section, ay same lang naman po yung pinapadala nung ibang store. Pero maigi, check nyo muna sa mga comment section kung katulad po nitong pressure cooker yung ipapadala sa inyo. Anyway, nandun naman po yung sticker niya na kulay blue, parang blueprint ng kulay. Always check nyo po kung katulad po nung style nitong pressure cooker na ginagamit ko yung pagbibilan ninyo. Pero maganda, gamitin na lang yung link na ilalagay ko sa comment section at sa description kung gusto nyo bumili ng ganitong malaking pressure cooker. Ito naman po yung video natin nung ginamit ko na po itong pressure cooker na pang palambot ng karne ng baka. Kung hindi po ako nagkakamali, 12 kilos po itong karne ng baka na ito. At hindi ko naman po iluluto lahat ng sabay-sabay dito sa isang malaking pressure cooker. Gagawin ko ay yung iba, para hindi po masiksik masyado itong ating pressure cooker na malaki, ay ilalagay ko po dun sa pressure cooker ko na maliit yung ibang karne. At so far, okay na okay pong gamitin yung pressure cooker. Hindi po siya naglilik, wala pong pumapatak dun sa takip niya, at good na good po siyang gamitin. Para po sa akin, sa price at sa quality nitong pressure cooker na ito, kahit wala po siyang brand or tatak, ay ang masasabi ko, okay na po siyang gamitin. Ayan, no? At kung i-release nyo po yung pressure sa pressure cooker, ay maaari nyo pong padaluyan ng tubig yung takip ng ating pressure cooker, at pwede na po siyang buksan, or alisin nyo po yung valve cap niya sa taas at pasingawin nyo muna. Marami pong salamat sa panonood, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel,
please like, share, and subscribe. Kuya JP's channel po. Thank you. Ingat po.